Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Napag-aralan natin sa Module 1 ang anyo ng globalisasyon. Ngayon naman, ating tatalakayin ang implikasyon ng globalisasyon sa Module 2 na may 6 na aralin. Handa na ba kayong matuto? Sa aralin 1, papag-aralan natin ang globalisasyong ekonomiko. Atin namang tatalakayin ang pagdami ng outsourcing companies sa aralin 2. Sa aralin 3 naman, ilalahad natin ang globalisasyong teknolohikal. Ating hihimayin ang globalisasyong sosyo-kultural sa aralin 4. Papag-aralan naman natin ang globalisasyong politikal sa aralin 5. At ilalahad natin sa aralin 6 ang hamon ng globalisasyon. Ang layunin natin sa aralin ito ay nasusuri ang implikasyon ng globalisasyon sa lipunan. Handa ka namang matuto para sa unang aralin? Tatalakayin natin ang globalisasyong ekonomiko. Maglista ng mga produkto na inyong ginagamit sa araw-araw. Ano-ano ang mga produktong ginagamit sa pagluluto, paglalaba, pagtatanim at paliligo? Ano-ano naman ang mga produktong inyong ginagamit sa paglilinis, panggagamot, pag-uopisina at pagtitinda? Ang globalisasyong ekonomiko ay sentro sa isyong globalisasyon ang ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Ayon sa United Nations Commission on Transnational Corporations and Investment, ang TNC ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong pinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Binibigyang kalayaan ng desisyon, magsaliksik at magbenta ang mga unit na ito ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT consulting, pharmaceutical at mga kauri nito. Samantala, ang MNC ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ng pamilihan. Halimbawa, Coca-Cola Company, McDonald's, Google, Toyota, 7-Eleven. Ang globalisasyong ekonomiko ay sentro sa isyong globalisasyon ang ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Narito ang mga implikasyon ng globalisasyong ekonomiko. Una, pagdami ng mga produkto at serbisyo na mapagpipilian ng mga mamimili na nagtutulak naman sa pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan na sa kalaunan ay nagpapababa ng halaga ng mga nabanggit na produkto. Pangalawa, nakalilikha rin ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Pangatlo, ang pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa di patas na kompetisyong dala ng mga multinational at transnational corporations na may napakalaking puhunan. Pang-apat, maraming namumuhunang lokal ang tuluyang nagsasara. Panglima, malaki rin ang kakayahan ng mga ito na impluwensyahan ang polisiya na ipinatutupad ng pamahalaan ng iba't ibang bansa tulad ng pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng tulong pinansyal, at maging ang pagpapagaan ng mga batas patungkol sa paggawa at isyong pangkapaligiran. Pang-anim, nagbubunga ito sa kalaunan ng higit na pagyaman at paglakas ng mga nasabing MNCs at TNCs na nagdudulot naman ng paglaki ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Tatalakayin naman natin sa aralin 2 ang pagdami ng outsourcing companies. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. May dalawang uri ng outsourcing. Ang una ay ang business process outsourcing. Ito ay tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kumpanya. Ang pangalawang uri ay ang knowledge process outsourcing. Ito ay nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal. Kung gagawin namang batayan ang layo o distansya na pagmumula ng kumpanyang siyang magbibigay ng serbisyo o produkto, maaaring uriin ito sa mga sumusunod. Una, offshoring. Pangalawa, nearshoring.
Pangatlo, onshoring. Ang offshoring ay pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Ito ay nakatuon sa voice processing services gaya ng pagbibenta ng produkto at serbisyo, paniningil ng bayad sa nagamit na serbisyo at produkto. Nakatuon rin ito sa pagkuha ng order ng isang produkto at serbisyo at pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga mamimili na magagamit ng mga namumuhunan at mga katulad nitong gawain. Ang nearshoring naman ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumuna ng serbisyo ay may pagkakahawig kung di man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. Ang onshoring naman ay tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan ng pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Halimbawa nito ay ang dumaraming bilang ng call centers sa bansa na pag-aari ng mga dayuhang namumuhunan na ang ilan ay mula sa United States, United Kingdom at Australia. Isa pang halimbawa nito ay ang mataas na sahod ng mga call center agents. Kasama sa top 100 outsourcing destinations for 2016 ayon sa Tolons: 1. Bangalore, India. 2. Manila. 7. Cebu. 66. Davao City. 81. Santa Rosa City. 85. Bacolod City. 90. Iloilo City. 93. Dumaguete City. 94. Baguio City at 97 Metro Clark. Hihimayin naman natin sa Aralin 3 ang globalisasyong teknolohikal. Dito sa globalisasyong teknolohikal, mabilis na dinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries ang paggamit ng CP o mobile phone na nagsimula sa mauunlad na bansa kagaya ng bansang Pilipinas, Bangladesh at India. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng cellphone? Una, mabilis na nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad. Pangalawa, mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga tao. Pangatlo, nagsisilbi ring ekstensyon ng kanilang sarili kaya naman hindi madaling maihiwalay ito sa kanila. Higit na pagbabago ang dinala ng computer at internet sa nakararami. Ito ay nakaagapay sa pagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo tulad ng email. Mabibilis din ito ang pag-a-apply sa mga kumpanya, pag-alam sa resulta ng pagsusulit sa kolehiyo at pamantasan, pagkuha ng impormasyon at balita, pagbili ng produkto at serbisyo na mas kilala sa tawag na e-commerce. Kaugnay sa pagdami ng mobile phones at computer ay ang mabilis na pagdaloy ng mga idea at konsepto patungo sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mga ito ay nasa digitized form. Handa ka na ba sa Aralin 4? Ang papag-aralan natin ay ang globalisasyong sosyo-kultural. Ilalahat sa globalisasyong sosyo-kultural ang mga ideyang nakapaloob sa iba't ibang anyo tulad ng musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa na makikita sa iba't ibang social networking sites at service provider. Ang mga sikat na awitin, pelikulang palabas sa telebisyon, viral videos at pictures, hashtags, memes at mga tulad nito ay ilan lamang sa mga mabilis na kinukonsumo gamit ang electronic device na may internet access. Sa kasalukuyan, dama rin sa Pilipinas ang impluwensyang kultural ng Koreans sa anyo ng pop culture dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novela, K-pop culture at mga kauri nito. Ang pag-usbong ng mga social networking sites tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at MySpace ay ang pagbibigay kaganyahan sa mga ordinaryong mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin sa iba't ibang paksa o usapin. Aktibo nang nakikibahagi ang mga netizen sa mga usaping lubos na nakakaapekto sa kanila. Netizen ang terminong ginagamit sa mga taong gumagamit ng social networking site bilang medium o entablado ng pagpapahayag. Hindi na sila maituturing na pasibong consumer lamang,
na tumatangkilik ng iba't ibang produkto at serbisyo. Maituturing silang prosumers na nangangahulugan ng pagkonsumo ng isang bagay o idea habang nagproproduce ng bagong idea. Marami ang mga epekto ng globalisasyong sosyo-kultural. Una, pagkalat ng iba't ibang uri ng computer viruses at spam na sumisira ng electronic files at minsan ay nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga namumuhunan. Pangalawa, intellectual dishonesty dahil sa madaling pag-copy and paste ng mga impormasyon mula sa internet. Pangatlo, issue ng pambansang seguridad. Pang-apat, ginagamit ng ilang mga terorista at masasamang loob ang internet bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng takot at karahasan sa mga target nito. Ang susunod naman nating papag-aralan ay ang Aralin 5, ang globalisasyong politikal. Ang globalisasyong politikal ay ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang rehiyonal at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kani-kanilang pamahalaan. Nakapaloob naman sa ugnayang diplomatiko ng Pilipinas ang economic and technical aid na ibinibigay ng ilang bansa sa Pilipinas. Nagdala ito ng mga oportunidad pang-ekonomiko at pang-kultural sa magkabilang panig. Ilan sa mga ugnayang diplomatiko ng Pilipinas ay ang GICA project ng Japan o kaya Japan International Cooperation Agency. Ang pangalawa naman ay ang BEST project ng Australia o kaya Basic Education Sector Transformation. At ang pangatlo ay ang military assistance ng United States. Ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ay nagkaroon ng maigting na ugnayan sa nagdaang mga taon na isa sa nagbigay daan sa mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng rehiyon. Kasalukuyang pinaghahandaan ng mga bansang kaanib nito ang ASEAN Integration sa taong 2030 na naglalayong mapaigting ang koordinasyon ng bawat isa upang higit na maging maayos ang pamumuhunan, kalakalan at pagtutulungang politikal. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung ang layunin nito ay tulungan ang mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyektong mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito, ngunit maaari rin itong maging sagabal sa pag-unlad ng isang bansa kung ang kanilang interes ang bibigyang pansin. Ating tatalakayin sa Aralin 6 ang hamon ng globalisasyon. Ang guarded globalization ay ang pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas na naglalayong hikayatin ang mga lokal na namumuhunan at bigyang proteksyon ang mga ito upang makasabay sa kompetisyon laban sa malalaking dayuhang negosyante. Mga halimbawa ng guarded globalization: una, pagpataw ng taripa o buwis sa lahat ng produkto at serbisyong nagmumula sa ibang bansa. Pangalawa, pagbibigay ng subsidiya sa mga namumuhunang lokal. Ang patas o pantay na kalakalan o fair trade. Ayon sa International Fair Trade Association o IFTA, ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa panlipunan, pang-ekonomiko at pampolitikal na kalagayan ng maliliit na namumuhunan. Layunin nito na mapanatili ang tamang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng bukas na negosasyon sa pagitan ng mga bumibili at nagbibili upang sa gayon ay mapangalagaan hindi lamang ang interes ng mga negosyante kundi pati na rin ang kanilang kalagayang ekolohikal at panlipunan. Binibigyang pansin din nito ang ilang mahahalagang dimensyon ng kalakalan tulad ng pangangalaga ng karapatan ng mga manggagawa, halimbawa ay ang pagbuo ng unyon, pagbibigay ng sapat at ligtas na trabaho sa kababaihan at mga bata at paggawa ng mga produktong ligtas sa lahat. Ang bottom billion ay 1 bilyong pinakamahihirap mula sa mga bansa sa Asia, lalo't higit sa Africa.